Have you made this commitment? Tayo ba ay nagkaroon na ng self-commitment, commitment to the Lord, and commitment to our brethren? The commitment to brethren is actually a commitment na, Brad, paki-follow up mo ako. Kumbaga, pagka nagko-commit ka sa isang church setting, sinasabi mo doon sa kapatid mo na paki-follow up ako pag nakikita mo ko na hindi ako soul winner. So, we will do that. No? Let us exercise that here. Follow up natin ang bawat isa. Kung hindi lamang kung tayo ay nagfe-fail sa attendance, kung tayo ay nalalate, kung tayo ay hindi nagta-tights, kung tayo ay may inuunang mas sa tingin natin mas importante pa sa church. Lahat yan ay subject, no? na sinasailalim natin ang sarili natin sa kapatiran para humingi ng tulong. Alam niyo may covenant eyes, no? Yung covenant eyes is meron kang ka-partner doon. Yung covenant eyes is an internet application na dalawa kayo, then lahat ng binivisit mong website ay mapo-forward doon sa ka-covenant mo. So he will receive a copy of the links that you visit, so that he will know kung may mga masama kang pinupuntahan. And then the same also, share rin, ganun. So it is a partnership, no? And wala tayong app na no? Pag di ka nagso-soul winning, mapo-forward sa text message. Magte-text message sa akin si hindi nag-soul win ngayong araw na to. So wala na. But I believe it is between you and God. And now we are making it harder to violate by asking the brethren to also monitor my life, no? Lalo na, halimbawa, matagal na tayong hindi nakakapagdala ng bisita. Matagal na tayong hindi nagfa-follow up. Yun. No? So, lahat tayo siguro nagkaroon ng effort. All of us have made efforts to seek the salvation of kindred and acquaintance. But that is not a one-time event in our lives. It is a continuous practice. Tuloy-tuloy yan. Hindi porket nagawa mo na ng maraming beses, graduate ka na. Hanggang buhay tayo, commitment natin yan sa church at sa Panginoon na gawin natin ng gawain hanggang matapos ang buhay natin. So, sabi nga ni Paul, I am a debtor both to the Jews and to the Greeks. Hanggat buhay siya, meron siyang pakiramdam na may utang siya. Lahat ng nakakausap niya, may utang ako. Na witnessan siya. So, ganun ang ating dapat maramdaman din, no? Lalo na yung hindi pa natin na-invite, hindi pa natin nasabihan tungkol kay Kristo. Yun. 'Di ba? Hindi ka easy. Pakiramdam mo hindi easy pag ang isang tao kinauutangan mo. No? Hangga't di mo naibibigay utang, yun, tsaka ka magiging masaya. Dahil alam mo, nasa isip niya, kahit di niya sinasabi, kailan kaya magbabayad to? Kahit di niya sinasabi sa'yo, dahil kaibigan ka niya, ay iniisip mo, kailan kaya magbabayad to? So, ganun din ang pakiramdam ni Paul. At ganun din dapat pakiramdam natin na tayo ay may utang sa isang tao na hanggat di pa natin siya nasasabihan. Ngayon, pag nasabihan, ang susunod doon Tapos na ba? Sunod doon, sabihan mo ulit. Follow up. Sabihin, Brad, kamusta yung, or sis, kamusta yung sinabi ko sa'yo last time? Lalo na ngayon na maraming paraan ng communication. So, meron tayong, halimbawa, lagyan natin ito ng mga pangalan. No? Doon sa ascendance natin. Ibig sabihin, yung mas matanda sa atin. Mga tiyo, tiya, nanay, tatay,
lolo, lola. Sino yung na-approach na natin? At sino yung balak nating i-approach? Siguro dalawa, no? 3 columns dapat. First is, i-recall natin sino yung na-approach so that we will follow up. And then the other one is sino yung hindi pa na-approach. Maybe we can make our own list tonight and put names here, no? And then descendants, no? Yung mga anak natin, yung mga pamangkin natin, mas nakakabata sa atin na ating kamag-anak. Sino yung nasabihan na natin at sino yung prospect natin for this next month or few months. Then our neighbors. Yeah. Yung neighbor natin, nag-observe lang yan. Nag-iisip-isip lang yan na ito, Bible believer ito eh. Baptist ito, alam ko eh. Tinitingnan yung buhay natin. So maybe one of these days, gawin nating goal na sabihan sila, no? At sino na sa kapitbahay mo ang nasabihan mo? Let's think of the Philippines. When you are in the Philippines in vacation, meron kang kapitbahay doon. So, tayo ay tradisyon natin yung nakikipag-usap. At minsan, di ba, noon pa yon yung nagbibigay ka ng dish sa kapitbahay mo. Ngayon, hindi na masyadong pinapractice yun. Bigyan mo ng gospel. Nabibigyan mo ng prutas, nabibigyan mo ng para maganda yung pagkakapitbahay ninyo. Why not the gospel? Yeah. So, co-workers, and then dito sa atin, no? Then those who are of the same province, pareho kayong Bicol, pareho kayong Laguna, pareho kayong Bulacan, pareho kayong Ilocano. So kahit saan yan, Ilocano ka, balik ka. Tapos mag-iilocanohan na kayo, di ba? Mag-Bisaya na kayo. So gamitin mo yung commonality ninyo, natin. Same school. Pareho kayong UP, Ateneo, Lasal, TUP, PUP. So, same organization. You belong to something. No? Okay, so, marami pa. This is an endless list na we can find commonality, and because of this, we can start a conversation. We can put names here. No? Then, pray for it. Pray for them. Pray for him. And then we can have increase our prayer life and also increase our soul winning life activities. Kaya tayo walang soul winning activity kasi wala tayong prospect. Siyempre, pag wala ka prospect, hindi akala mo okay ka lang. So, makakatulong po yan. No? Pag may iniisip tayo na huwag tayo maghintay nung may mga tao magtatanong sa atin mismo. No, minsan ganun tayo eh. Kasama ako doon. No, niintay natin yung magtanong. Niintay natin yung mag-refer. Niintay natin yung ano. Sa sales, di ba? Sa sales, hindi ka nag-iintay. Ikaw ang pupunta. So, mas matindi pa itong ano na to. Mas pressing and urgent and important ang pinag-uusapan dito. So I hope that you get the idea that you seek the salvation even of your children. So actually, do sa covenant, to seek the salvation of your kindred and your acquaintance. Kindred and acquaintance. Kindred means, part of the kindred is, of course, children. So, merong mga ministry about winning your children to the Lord. How to win your children to the Lord. Meron pong mga ministry na ganyan. And
Na-discuss na natin last time yung devotion, no? Family devotion, family altar. So that is part of winning our children to the Lord. And sometimes pagka dumating ang minsan may mga panahon na baka hindi elect yung anak ko. May mga minsan or baka hindi elect yung aking magulang or yung aking kamag-anak, kaya hayaan mo na. So ang attitude natin dapat is we must be guided more by the possibility that they might be His sheep rather than the possibility that they are not. Okay. We don't know sino ang sheep, kung sino ang hindi kasama sa sheep. Therefore, ang assumption lagi natin ay doon sa positive na maaaring ito isa sa mga hinirang ng Panginoon. Therefore, baka sa akin dadaan yung mensahe papunta sa that might lead to his or her salvation. So, ganun ang ating iniisip lagi. Kagaya ni Paul. Sabi niya sa Romans 9. Anong sabi niya sa Romans 9? Romans chapter 9, verses 1 and 8. I say that within Christ I lie not, my conscience also bearing me witness in the Holy Ghost, that I have great heaviness and continual sorrow in my heart. For I could wish that myself were accursed from Christ for my brethren, my kinsmen according to the flesh. Yun. Okay. Another verse, Sister Emily, please. Romans 10:1. Romans 10:1. Brethren, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. Okay. So, ito po ay burden ni Apostle Paul na yung kanyang mga kindred, mga kalahi niya. The whole nation of Israel. Now, alam niya rin na there is an election. That not all Israel is Israel. He knows for a fact that Israel is blinded. Nakalagay yun sa Romans 11. No? Siya rin nagsulat. That for this season, Israel is blinded so that the Gentiles will be grafted. Pero in spite of that, meron siyang burden. Na sabi niya, my heart's desire and prayer to God for Israel is that they might be saved. So, hindi siya nawawalan ng pag-asa na meron pa ring natitira pa na remnant of Israel. Pero in general yung kanyang desire. Hindi in particular. Hindi siya naghahanap ng sinyales na witnessan ko to. Kasi mukhang masesave ito. Oh? Ito mukhang mabait, so ito yung prospect ko ngayon. Hindi. Ang prayer niya and desire niya is for all Israel to be saved. Because he does not know the list. He is not privy to the book of life. Kaya in general, so ganun din tayo, lahat ng Pilipino, lahat ng kamag-anak, lahat ng Del Mundo, lahat ng De La Cruz, ay sana maligtas. Lahat ng nasa opisina ko ay sana maligtas. Yan ang aking desire. So, gagawa ka ng paraan ngayon, papunta dun sa desire mo. Kung yun ang desire, mauna yung desire eh. Kung wala kang desire, limitado yung desire mo. Ano ba? Isa lang ang desire mo, hindi all. Limitado rin yung action mo and yung plano mo. So, as the Lord leads, no? Of course, we are in different situations. We are in different positions, and we are different time schedules. Kaya hindi tayo pwedeng magsabi ng general rule na ganito gawin natin. Ang binibigay lang natin dito, ng Word of God dito, at yung commitment dito is yung burden. The burden to do something.
to seek the salvation of your kindred and your acquaintance. So dito, sa atin, yung mga anak natin, ito yung meron tayong influence sa ating mga anak. At ito yung nasa power na natin, binigay na ng Panginoon sa atin. Wala na silang choice kundi makinig. Tayo yung magulang. Wala na silang, kumbaga, captive audience na yan. So, kailan natin umpisahan? At papaano? At hanggang kailan? Yung siguro ang tanong. So, tingnan natin itong mga verse na to. Sister Chloe, Ecclesiastes 12:1 and onwards. Remember now. So, the encouragement of the preacher is that children should remember the Creator in the days of his youth, habang bata pa siya. Kaya bilang mga magulang, bilang mga nakakatanda, ay paalala natin yan. At yan yung ating guiding, no? Na huwag tayong maghintay na lumaki habang bata pa, in the days of thy youth, while the evil days come not and the years draw nigh, when thou shalt say, I have no pleasure in them. Darating yun eh. Darating yun, sabihin, naku, tsaka na yan. May resistance na. Meron ng wisyo, meron ng mga, yung ibang, ngayon, maaga na, no? Mas gusto na yung tablets, mas gusto na yung TV, mas gusto na yung, maaga pa lang. Dati, matagal-tagal pa, mga teenager, bago ka-reject, masunurin pa before that. Yung formative years, ika nga, okay, pasaway din. Naalala ko nung bata kami, para wag gumala, talagang tinatalian kami sa silya. No? Kinukulong talaga kami para dun lang kami. At siguro, nakatikim din kayo ng mga ganon, kung ano-anong mga parusa na pag nakawala ka, pagbalik mo, lagot ka. No? Malayo kang ganon, nakikipaglaro ka, nag-enjoy, bigla marinig mo yung malakas na pito. Tapos, ibig sabihin nun, may palo na yun, pagka nakarinig ka ng malakas na pito. Pero, may takot ka pa doon sa magulang mo. At tayo bilang mga magulang naman ngayon, tayo yung nakakatanda na mayroong gospel sa puso, sa bibig natin, ay pwede pa tayong mag-impose while the evil days come not. So, this is the time. Begin now. Pag meron na yang pag-iisip, pag meron na yan, pwede na yan makaintindi. Sabi nga nila, nasa tiyan pa lang, nakakaintindi na ng Mozart No. So, baka pwede rin habang nasa tiyan, parinig mo na yung mga preaching. Diba natin? Ano effect nun? No? Kung nakakaintindi ng music yun. So, during the time, masanay na siya. Actually, yung baby namin, nagre-respond doon sa gospel songs. Gumagano siya. Enjoy siya, tumatawa siya, tapos minsan sinasabayan. Kung masanay siya araw-araw na ganun, may tenga niya ma-attune sa mga gospel music. Therefore, hahanapin niya yun. Okay, next verse, please. Eunice. 1 Samuel chapter 2, verse 18. But Samuel ministered before the Lord, being a child girded with a linen. Okay, so si Samuel, being a child, he is already girded with the linen. Meron na siyang suot na parang priest siya. Alam niya na yung kanyang, kumbaga sinasanay na siya. Maganda rin yun, no? Lalo na kung lalaki yung anak natin, sinasanay na bata pa lang na nagpipreach.
Sinasanay na naghahawak ng Bible kahit di pa niya naiintindihan. Cute yun, ano? No, yung mga ganyan-ganyan siya. Tapos nagsusong lead. No? Nagsusong lead. Kahit di niya alam yung notes. Pero he's doing the motions. He is in the seat and enjoying and looking at the church practices, reading the Bible and praying. Diba? Kahit hindi pa siya totoong nagpe-pray, pero yung forma ng prayer na assume niya na. So si Samuel, hindi naman talaga siya nagmi-minister pa eh. But sabi, he's ministering to the Lord wearing an ephod. Pero hindi pa naman talaga siya qualified because he is a child. There are certain rituals to be done. There are certain age to be achieved bago ka talagang yun, totoo kang priest of the Lord. Pero siya hindi pa. Pero ando na siya. Sinasanay na siya. Kaya hindi masama pala. Hindi pala masama. So, gawin natin. Okay? 2 Chronicles. 2 Chronicles 24:3. For in the 8th year of his reign, when he was yet young, he began to seek after God, of David his father. And in the 12th year he began to curse Judah and Jerusalem from the high places, and the groves and the fertile waste, and the mountain peaks. Ayun, okay. So, habang bata pa, yung hari ay nagkaroon na ng mga decisions for the Lord. Next verse, Brother Danny, Psalm 34. Come, ye children, hearken unto me. I will teach you the fear of the Lord. Yun. So, si David ay ginather niya yung kanya mga anak. I will teach you the fear of the Lord. And maganda yun, ano? Imbis na puro nursery rhymes lang at saka mga kwento ng ating exploits noong kapanahunan natin, teach them the fear of the Lord. Brother Glenn Ray, Luke 18:16. But Jesus called them unto him, and said, Suffer little children to come unto me, and forbid them not, for of such is the kingdom of God. Okay, so we have here the Lord Himself telling us that even infants should approach Him. Dalhin ng mga magulang, wag i-prevent na pumunta sa church at dalhin ng mga magulang yung mga infants na at dalhin na sa church at sa Panginoon, lumapit sa Panginoon, no? Ilapit sa Panginoon. Next verse. Ephesians 6:4. And ye fathers, provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and admonition of the Lord. Okay. Alam natin ang verse na yan, no? So, next verse. Brother Angelo. And that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. Okay. So, ano lahat ng sinasabi dito? When do we begin? Pagka binasa natin lahat yun at kung matandaan natin lahat yung mga instruction, when do we begin? As a child. Kahit hindi pa nakakaintindi yung bata, ay umpisahan na natin. Hindi, not necessarily na naglalaro pa lang yan, so wala pang wisyo yan, pwede na pala, no? Ilapit sa Panginoon, makinig ng mga music ng Panginoon, ng preaching, kahit na hindi pa niya naintindihan, dalhin na yan. Okay? At
try to explain the scriptures. You never know how the Spirit works, because it is the Spirit which works. It's not really the words itself alone. May spiritual component yan eh. So hindi natin alam kung paano kumikilos. Si John the Baptist, nasa tiyan pa lang, filled with the Spirit na. Tumalon nung na-meet ang Panginoong Jesucristo. Paano nangyari yun? Na yung fetus, tatalon. At nalalaman niya na ang kaharap niya ay the Lord of Glory. It's a miracle. And God can make miracles with our children, so that they can experience spiritual things and gain spiritual benefit even at a very young age. Kaya, papaano? Just share the Word of God continuously. Share the Word of God. Let them see our practices. Let them hear our words and our explanations. Let them see our lives. Okay? So, there's no formula na, okay, Romans chapter 3, all have sinned, you are a sinner. Romans 6, the wages of sin is death, you will die, you will go to hell. So, anak, receive the Lord Jesus Christ. So, pag talagang ganun ng forma lang mo, hindi nga pwede yun doon sa mga baby pa. Kasi yun lang ang alam mo eh, na soul winning eh, na kapag, okay, repeat after me, hindi pa ka makaka-repeat after me yun. No? Ng sinner's prayer. Pero even before he can say all these words and understand the scriptures, by reading them, we can start. And we see all of these examples. So up to what extent? Meron tayong point na hindi, kahit anak natin yan, hindi na natin kumbaga may pamilya na, no, meron ng talagang kagaya nung nangyari kay Eli, that his children are sons of Belial when they grew up, even though they were raised in the fear and admonition of the Lord. So hindi masama pa rin, sabi ng Panginoon kay Eli, hindi siya magandang ama. Actually, he was given a prophecy na hindi papatayin ko yung anak mo kasi ganyan. Hindi mo inalagaan, hindi mo iningatan. Anyway, may mga bagay na hindi na talaga natin hawak pag malaki na. So, pero hanggat nakikinig sa atin, yun siguro ang extent. Hanggat nakikinig sa atin, ay magbigay tayo ng salita ng Diyos at ng paalala. So, hanggang kamatayan yan, makikinig. No? So, ito po ang last frame natin, and this is that a believer is a disciple, therefore he is also a discipler. If you are a believer, you commit your life to God, to Christ, and therefore you are also a disciple. And since you are a disciple, you are also commanded to be a discipler. And if you are a discipler, then you seek the salvation of your kindred and your acquaintance always. That is a lifetime commitment, a lifelong commitment, a daily commitment, a regular commitment, non-stop. You are a fisher of men. Ang mangingisda, hindi tumitigil ng pangingisda hanggang mamatay siya, hanggang kaya ng buto niya. Pagka ikaw ay mangingisda, no? Sabi sa Matthew 4:19, come unto me, follow me and I will make you fishers of men. So when you follow, that means you are already a disciple, then He will turn
turn you into a discipler, a fisher of men. And that is a lifetime work. Are we fishers of men? We are supposed to be fishers of men. And woe unto us, because we have not assumed, if we have not assumed the idea that tayo lahat, hindi yung pastor lang, ang fishers of men. Isa pa yung point yan, no? Minsan, kaya kailangan natin ng church commitment. At sapagkat ang iniisip ng mga tao, ang pastor ang responsable sa church. Kaya pag nag-fail ang church, kasalanan ng pastor. Pag nag-succeed ang church, success ng pastor. Yun po ang mindset na yun ang dapat baguhin natin. Kaya nga may commitment. Commitment means lahat tayo ay ang tagumpay ng church na ito nakasalalay sa kamay ng bawat isa. Hindi ng isang tao lang or ng ilang tao lang. Ang tagumpay natin nakasalalay sa lahat ng nandito. At ang pagbagsak nito ay nandun din sa kasalalay din doon sa walang commitment ng mga tao. So, it's not, wala tayong sisihan. Magiging less yung sisihan natin pag meron tayong naramdaman natin yung commitment. Na, si pastor kasi, ba't di mo sinabi? Pwede naman. Diba? Hindi ko naman sinusolo yung power, Pero ba rin itong ganon? Huwag ka na mag-suggest, alam ko na gagawin ko. Meron ganon. Sa iba, ayaw ng suggestion. Kasi meron na siyang plano sa church niya, meron na siyang lahat ng yung camp, kabisado na niya, no? So, hindi na siya hingin tulong. Pag gusto mong tumulong, sabi niya, okay na. Huwag ka nang mag-suggest. Alam ko na. Yung mga sasabihin mo, naisip ko na yan. Kaya, patay na yung initiative, patay. Meron mga ganun. No? Pero sa atin, hindi. We are corporate. We can even say, basta wag na tayo mag-camp kasi ganyan, ganon. Then we can, if it is a pressing matter, then, okay, let's put it into a vote. And then, okay, cancel. But, there being no objections, let's proceed. And the Lord bless. Okay? Ganon lang yan yung pagtanggap natin ng mga bagong members. Si pastor kasi tinanggap Walang ganunan. No? Walang ganunan. Si pastor hindi tinanggal Walang ganunan. Diba? Nakasalalay sa atin lahat yan. Pagtanggal, pagtanggap, pag-soul win, pagkatamaran sa soul winning, lahat tayo yan. Kaya, follow up natin yung bawat isa. No? Dahil ang tagumpay ay nandun. So, fishers of men tayo lahat. Kaya, start fishing. Sino sa atin nangingisda araw-araw? Sino sa atin ang laging may prospect? No? Laging iniisip natin. Meron akong goal na ngayon meron na I think 2,500 friends sa Facebook. 2,500. Kaya halos araw-araw. Pastor, nasan ka? Sa Riyadh? Ay, andito ako sa kahapon. Kararating ko lang sa Jeddah. Hindi ko kilala. Pero friend ko. Sabi, naghahanap ako ng church dito Meron po ba kayo? Nirefer ko doon. No? So you can use that. Worldwide contacts. They will ask, and there are certain things na ititago natin, pero there are certain things na expose natin dahil di naman delikadong ma-expose. Then they will know, itong tao na to ang person to ask if I need anything about spiritual things. Gusto ko nang mamatay. Sino ba ang rito makakatulong? No, magsusuicide na ako mamaya. No, mag-Facebook muna. Tapos
Sir, gusto ko na mamatay eh. Kasi ganito, iniwan ako, ganyan. Ano ba masasabi mo? Ayun. That's a evangelistic opportunity. So, ganun. No? May kaibigan pala ako sa Tanista. Nasa Qatar. Sa Tanista. Ipin niyo yun. Pero nirerespeto niya yung view ko. Hindi niya ako binabastos. So, ganyan lang eh. Fishers of men. No? You can use social media. You can use all kinds of communications. Contacts. Kung member ka ng AIM Global, gamitin mo yon to spread, to become, to fish. Sila yung i-recruit mo dun sa gospel. Mark 5:19. Sino susunod? Brother Aaron. Okay, so yung Mark 5:19, meron nagvo-volunteer na maging full-time sa ministry. Pero anong sabi ng Panginoon? Huwag ka na mag-full-time, uwi ka. No? Umuwi ka at sabihin mo doon sa iyong sambahayan anong nangyari sa iyo. So not of everybody. Being full-time in the ministry is not for everybody. Being a full-time discipler is not for everybody. No? Meron tayong mga secular jobs dito. So while doing it, then we are sharing our testimony, the things that we are learning here sa ating bahay. So, ginagawa ba natin yun? Sinishare natin yung natututunan natin sa church, yung alam natin sa Bible, doon sa ating bahay. Pag may nakita tayo na bago or hindi pa natin na-encounter na ito pala yun, yung pala ibig sabihin ng verse na yun, share mo ron sa inyong bahay. And actually, hindi mo akalain yung maikling kwento sa bahay, hindi mo akalain kung anong impact nun doon sa mga tao. Kahit maikli lang, kahit na konti lang pa, pero excited ka doon sa natutunan mo, tapos senior mo, may impact yun. Sa iyo, baliwala lang yun, nagkwento ka lang. Pero doon sa kinuwentuhan mo, may matinding dating. At it will roll. No? At marinig ng iba pang tao yung kwento na yun. So keep on telling people in your home what is happening to you spiritually in Riyadh. Huwag tayo madamot sa kwento. Ikwento natin. Okay, let's go to Luke 24. Brother El. So we are witnesses. What is a witness? A witness is somebody who first of all, doon sa kanilang setting, nakita talaga nila ano nangyari. At therefore, kinikwento nila being an eyewitness. Pero, a witness is not necessarily only an eyewitness. A witness is somebody who testify about the reality of something which happened to him personally. You are witnesses. Ano ba nangyari sa'yo nung tinanggap mong Panginoon? Meron ba? Meron ba pagbabago o wala? Meron ka bang na-notice na yung dati ayaw mo, gusto mo na ngayon, at yung dating gusto mo, ayaw mo na ngayon? That is something to witness about. Mas naintindihan mo na ba ngayon yung justification by faith kaysa dati na ang akala mo justification by works? That is something to talk about, to witness about. Ye are witnesses of these things. So, because of Jesus Christ, you have something to say to others because of Christ. John 1:41, Brother Erwin.